Okay, praise God. Good morning po. At salamat po sa Panginoon, maging sa ating mga online viewers, even yung mga kapatid natin na sa online. Sana po ay patuloy na sa mabuting kalagayan ng bawat isa. Ako po naniniwala na habang tumatagal tayo sa pag-focus at pagbibigay halaga sa salita ng Diyos, ay yung ating isipan ay nababago ng nababago. Diba? Yun ang sinasabi sa Korinto. Nabagaman itong ating katawang panlabas, outward man, itong tabernakulong physical, ay as time goes on, ito ay humihina. Pero ang ating taong panloob ay palakas ng palakas, nababago ng nababago. So yun po yung habang tumatagal ay nakikita mo yung kagandahan ng salita ng Diyos at nagiging sabik ka, uhaw, gutom, at wala ka ng parabang nanasain. Dumarating yung oras na dumidepende lang talaga tayo ng lubusan sa salita ng Diyos. So yun po yung napakaganda. At ang sabi ko nga po, gagaya na rin sinabi ni Apostol Pablo, na ako'y nagtutumulin. Mamaya, matandaan na po natin yan sa bandang huli. Yung sinasabi ni Pablo na ako'y nagtutumulin. Doon sa pagkakilala, doon sa maabot yung ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo na yung ating bisa ng kanyang kamatayan at yung bisa ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay lubusan nating maunawaan ng maunawaan. Bagaman sabi nga niya ay hindi sa inabot ko na, pero ako ay nagtutumulin. Alam niyo po ibig sabihin noon, hindi niya sinaksaya yung oras, yung panahon, kung bakit siya rin ang nakapagsabi na ituon natin ang ating isipan sa mga bagay na panlangit. At hindi po ibig sabihin ng bagay na panlangit ay parang pupunta ka doon sa third heaven na kaisipan. Hindi po, kung hindi ang mga bagay na panlangit o espiritual, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sapagkat nanggaling ito sa Kanya, kaya ito yung tinutukoy ng mga bagay na panlangit. At huwag lamang sa mga bagay na panlupa. And as time goes on, makikita mo at maunawaan natin na dapat pala is lamang palagi sa isang mananampalataya na lumalago ang pagbubulay-bulay at laging ang isipan mo, hindi lamang po araw ng linggo. Ang sabi ko nga po, kung maaari nga po nating magawa talaga na laging sariwa ang salita ng Diyos sa ating isipan. No, meron nung araw kinakanta yung babad sa salita ng Diyos, babad sa presensya niya. Pero sa kanta lang yun, minsan nangyayari sa kanta lang. Pero yung doon sa application, medyo doon maraming nag-struggle. Dahil nga, kagaya ng ating topic ng isang linggo, ito yung nakita ng Panginoon sa mga mananampalataya o mga Hudyo that time. Na binigyan niyang ilustrasyon yung Matthew 6:33. Dahil doon sa Matthew chapter 6, ang sabi niya, ang mga hentil. Kasi po, pag sinabi pong mga hentil, automatic, understood na po yun na unbeliever. Mga hindi talaga naniniwala sa Diyos. Walang time, dahil ang time nila nakapokus kung ano yung kakainin, kung ano ang isusuot, kung ano yung buhay sa lupa, kung paano ang buhay. Yun ang kanilang pinag-iigi kasi nga, di naman nakatutok sila sa mga bagay na panlangit o sa salita ng Diyos. Kaya inilustrasyon ng Panginoon, ang mga hentil, ganito isipan nila. Pero, ang mga anak ng Diyos,
iba isipan. Di ba, nung isang linggo, pinag-aralan po natin yung word na sanctified. Ang meaning niyan ay holy. Ano po? Kung sa literal na meaning yan ay sinless life, walang makagagawa niyan. Kasi habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito, tayo po'y nasa laman. At ang pagkaunawa talaga natin doon sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo, ang laman ng pinananahanan ng kasalanan. Yung bagay o noun, sin in the flesh, na naunawaan natin na ito na maliwanag sangayon sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Sa mga turo ng mga apostol na 12, hindi nila yan naintindihan agad. Mamaya siguro matatakel po natin, bakit hindi nila naintindihan? Pero bakit kinakailangan tinawag ng Diyos si Apostol Pablo, pinakahuli? Diba sabi ni Pablo, bagaman ako ang pinakahuli. Diba? Siya pa nga ang principal sa pagiging umuusig sa mga Kristiyano. Pero ginawa siya ng Diyos na tawagin at sa Kanya pala ipapahayag yung Ebanghelyo na ating pinopokus. Mamaya makikita nyo rin ang ganda kung bakit hindi tayo namamali na yung Ebanghelyo ni Apostol Pablo na para sa mga Gentiles, sa mga Hentil, dapat ikonsidera ng maraming simbahan. Dahil makikita rin natin na yung turo ng mga apostol, yung 12 apostol, hindi masyadong naging malinaw agad sa kanila yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung bakit si Pablo din ang nakapaghayag na ang kautusan tapos na. Pero doon sa ibang mga apostol, nagpa-practice pa sila. At kung bakit napakatindi ng pag-uusig kay Apostol Pablo hanggang sa katapos-tapusan, ay dahil maraming mga Hudyo na mga panatiko sa pananampalataya ang talagang nag-aayuno para mapatay nila si Pablo. Kasi ang tingin nila kay Pablo, napakasama niya dahil hindi niya iginagalang ang kautusan ni Moises. Sa kanila, bayani si Moises. Pero doon sa pangangaral ng Ebanghelyo, lumalabas na tapos na. Hindi naman sa binaliwala ni Apostol Pablo eh. Kaya lang talagang ipinakita niya na tinapos na ni Jesus yung kautusan. At yun ang tinatayuan ni Apostol Pablo kung bakit ang unang aklat na isinulat niya, kung hindi ako nagkakamali, yung aklat ng Galatia, kung nababasa natin ang Galatia, is talagang ang pinaka nilalaman ay yung pagkalungkot ni Apostol Pablo na bumalik uli ang maraming mga dating mga Kristiyano na nahimok ng ilang mga Hudyo, Judaism, na magpa-circumcise, bumalik sa kautusan. So mapapansin niyo yan. Kaya hindi lang ang kalaban ni Pablo ay ang mga Roman soldiers, kung hindi lalo na yung kanyang kapwa Hudyo. And even yung unong-una, maraming parang hindi maniwala kay Pablo dahil parang ang against nga sa katuruan ng maraming mga apostol. So mamaya tatapikin po natin yon. Kaya yung meaning ng sanctified, holy is separated. Ito talaga yung ginawa ng Diyos. At ang nahiwalay sa mga binanal ng Diyos ay yung kanilang isip. Bakit? Kasi yung isipan ng mga binanal at nilinis patungkol sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo ay ang nilinis ay yung conscience. Diba? Binasa natin yun sa Hebrew 9:14 na ang talagang nilinis ng dugo ni Jesus ay yung konsensya. Diba? Sabi niya, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, ini-offer ni Christ ang kanyang
buhay, ang kanyang sarili, walang dungis. Purge your conscience. Nilinis ang inyong budhi mula sa patay na mga gawa para makapaglingkod tayo sa buhay ng Diyos. So, napag-unawa natin, ngayon natin naiintindihan yung inward man, yung mind, pag tinanggap yung ebanghelyo ni Kristo, yung ebanghelyo na ipinangangaral ni Apostol Pablo, nananampalataya ang mga believer sa ginawa ni Kristo na inoffer niya yung kanyang dugo, para ang malinis ay ang isipan. Na yung isipan ay nananampalataya na tinapos na ni Jesus yung bisa ng kasalanan. Kagaya nga po ng ating naging paksa nung nakaraan, pag binalikan mo ng binalikan ang Bible din ang magpapahiwatig. Ito po yung napakaganda na ang pag-aaral talaga natin, nakapokus lang sa Scripture. Kaya nga the best interpretation, yung 1 Corinthians 2:13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, hindi knowledge ng tao, kung hindi siya itinuturo ng Espiritu. Ang Holy Spirit, yung Espiritu ni Kristo na nasa atin, pag ang isang tao ay na-born again, sealed siya ng Holy Spirit. At kapag talagang siya na-born again, talagang siya na-born again, hahanapin niya yung mga bagay ng espiritual. Kasi isinilang parang pag ang bata, isinilang, ang timano hahanapin niyan gatas, pagkain ng kanyang katawan. Yung isang isinilang na muli, nagkaroon ng panibagong buhay, yung spirit, na dati ang ating espiritu ay patay, mula kay Eva at kay Adan, nung kinain nila yung knowledge of good and evil, sipin nyo, yung mind, yung isipan ang nakurap, noong law, which is the knowledge of good and evil, ang nakurap yung isipan. Yun yung sinasabi doon sa 1 Corinthians or 2 Corinthians 11:3. The Bible interpret itself. Dapat, pag ikaw ay kumukuha ng pagkaunawa, huwag kang aalis sa Bible. Pag meron ng interpretation na man-made, karunungan lang ng tao, kukontra na yun sa salita ng Diyos. Pero pag hindi siya nagkukontrahan, yun yung the best. Na ang Bible interpret itself. Huwag mong kukuhanin yung sarili mong haka-haka. Marami kasing haka-haka, kuro-kuro. Marami kasing mga ginawang libro outside sa Bible na kumuha din ng ilang mga verses, pero ang interpretation, pag-iisip na ng tao. Pero tayo, ang kagandahan, hindi tayo madadaya kung focus ka lang sa salita ng Diyos. Kasi yan yung spiritual. Makasalitang panlangit. Bakit sinabing salitang panlangit? Galing kasi sa bibig ng Diyos. Tingnan sabi ni Apostol Pablo, kung paano si Eva at si Adan bumagsak, anong nakurap? Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis. Nung una, si Eva at si Adan, walang conscience, walang knowledge of good and evil. Hindi pa nila kinakain yon. Pero nung kinain nila, nagkaroon sila di ba, natakot sila, nakita nilang sila'y hubad, nakakahiya, yun na yung conscience. Di ba? Nagkaroon sila ng kamalayan sa kung ano ang masama at mabuti. So, na-contaminate yung kanilang isipan. Dati, wala silang malay, parang bata. Walang alam sa masama at mabuti. Tumakbo man siya ng hubad, wala pa siyang consciousness. Wala. Walang malay, malinis ang isipan. Pero, nung dumating yung conscience, knowledge of good and evil, nakurap. Kaya sabi dyan, ang inyong walang malay at malinis ng mga pag-iisip na na kay Kristo ay pasamain. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted. So makikita natin dyan, binabanggit dyan na yung mind ay corrupted.
Ano naging bunga? Nung dumating yung knowledge of good and evil, corrupted. Huwag niyong bibitawan yan para lalong madali nating maunawaan ang mga connection ng Bible o ng Scripture sa sinasabi din ng Scripture. So ang nakurap, nasira, nalason, blinded, nagdilim, died, namatay, ay yung isipan. Ang napahamak, hindi physical, mind. Gawa ng knowledge of good and evil. Ganyan ang magandang analyzation sa Bible. The Bible, kaya pag hindi nagbabasa, wala kang alam. Diba? Hindi nagliliwanag sa iyong isipan. So manggagaling sa Scripture ang lahat ng pinaniniwalaan mo at tinatayuan mo. Hindi man-made, according to sa 1 Corinthians, but which the Holy Ghost teacheth. Kaya ang tinuturo ng Holy Ghost, wala namang iba. Huwag kayong maniniwala doon sa, nagsalita sa akin ng Holy Spirit. Dapat daw ganito gagawin natin. Ay kung hindi ayon sa Scripture yon, hangang-hanga ka doon sa tao. Diba? Dapat ang teacher natin, Bible. Paano naging anointed ang isang preacher kung hindi naman siya tumatayo sa salita ng Diyos? Kahit pa siya gumagawa ng himala. Last Sunday, pinag-aralan natin o mga nakaraan na hindi na tayo dapat mag-base doon sa mga signs and wonders. Kaya lang nagkaroon ng signs and wonders, para lamang maniwala sila kung anong sasabihin ng mensahero. Kasi hindi pa nakasulat. Hindi pa complete ang revelation ng salita ng Diyos. Puntakin mo, magsusugo ang Diyos ng isang tao, kagaya ni Moises, kagaya ng ibang mga propeta, dapat magpapakita sila ng signs and wonders. And even sa first century believers, sinasamahan talaga ng Diyos yung mga believer, especially yung mga apostol. Bakit? Hindi pa rin kumpleto ang Bible. Lalo na yung kanilang ipinapahayag na gospel, isinusulat pa lang at natapos ang pagsulat ng New Testament mga 65 AD. In their time. Kaya kung ilalagay mo yung iyong sarili in their time, ay wala. Ang hirap maniwala agad sa Ebanghelyo kasi hindi pa nakatala. Sinasabi ko po ito, napakapalad natin. Hindi natin kailangan ng mga signs and wonders para maniwala kayo sa akin. Bakit? Kumpleto na yung revelation. Babasahin mo na lang, pakikinggan mo na lang, pag-aaralan mo na lang. Kaya nga ang utos sa atin, search the Scripture. Kauna-una ang iniutos ng Panginoon sa mga Hudyo, search the Scripture. Sapagkat iniisip nyo dyan na meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So para makilala ang Diyos, para makilala ng lubusan kung ano ang purpose ng Diyos, Bible. Pero kung katatamaran natin ito, sabi ko nga, nung araw, hindi na natin naging buhay. Pero unti-unti, nagkaroon ng proseso. Nung araw, sumisimba lang tayo. Marami mga sumisimba lang, nagtitirik lamang ng kandila at nananalangin ng totoo, pero walang alam sa salita ng Diyos. Nakakapakinig ka sa mga mass, ito ang ebanghelyo ni Juan. Kaunti lang yun. Tapos ang dami ng mga ritual. Kakaunti ang salita ng Diyos. Hindi na ipapaliwanag. At wala tayong ganang magbasa. Di ba? Pero as time goes on, naligtas tayo, si Kristo lang, pero kikita natin, hindi agad perfect ang pagkaunawa natin. Kaya sabi ko nga, mapalad yung kahit paano naunawaan natin na dapat dito lang tayo focus. The Bible interpret itself. Yun yung the best na interpretation. Comparing spiritual things with spiritual. Kagaya para pag nag-a-analyze ka, na ang napahamak pala, malinaw. Sabi ng Bible, ang napahamak, yung isip. Kaya kung ang isip ang napahamak, kung ito yung espiritu na namatay, yung sinasabi ni Paul, makukompare mo na. Ma-analyze mo na. Sabi ni Paul, no, nabubuhay akong walang kautusan. Parang kagaya rin siya ni Eva at ni Adan. Dati walang kautusan, pero nung dumating ang kautusan, knowledge of good and evil,
Sin revived, nabuhay ang kasalanan, and I died, at ako'y namatay. Sino yung namatay? Yung Espiritu. Ngayon, malinaw nating maiintindihan. Pero nung araw, nag-aral ako sa Bible School, hindi ganun ang turo. Ang turo ay, dati wala raw physical death, nagkaroon ng physical death. Ang layo. Talagang namatay ang tao sa espiritu niya. Isipan, gawa ng knowledge of good and evil. Nagkaroon siya ng conscience. At ang linaw na ang nilinis ng dugo ni Jesus is yung conscience. Purge your conscience. Bakit? Inalis na tayo sa kautusan. Wala na dapat penalty na death. Tapos na yung kasalanan. Ewan ko, noong araw, hindi natin maintindihan na tapos na ang kasalanan. Kaya kapag lagi tayong tumatakbo sa unahan, altar call, magsisi ka, umiiyak ka. Diba? Dahil alam mo, pagka hindi ka nakahingi ng tawad, mapapahama ka na naman. May sumpa ka. O di hindi purge yung isipan. Bakit? Hindi malinaw ang gospel. Pero kung malinaw ang gospel, tapos na yung kasalanan. Wala na, abolish na yung death. 2 Timothy 1:10. Wala nang death. Wala nang penalty ng death. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Dahil sa pagpapakahayag ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang laki ng role ng krus. Nahayag si Kristo doon sa krus, di ba? Nalaman natin na dito, kinondemn na niya yung sin. Romans 8:3. Condemned sin in the flesh. Sa flesh ni Jesus. Ay, nasaan pa ba yung sin kung na-condemned na? For what the law could not do, kaya nga tayo tinubos sa kautusan eh. Ano yung kautusan? Knowledge of good and evil. Bakit? Bakit ano yung law? It was weak through the flesh. Bakit ano yung flesh ng tao? Hindi kayang sumunod sa law. Hindi kayang pasunurin ng law ang tao dahil doon sa sin na nananahan sa kanyang flesh. Diba? Anong solusyon? God sending His own Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Anong gagawin? Mag-anyong makasalanang salarin. In the likeness of sinful flesh. And for sin, para sa kasalanan, na nananahan sa kanyang flesh, condemned, hinatulan ang kasalanan, yung noun, in the flesh. Pagkatapos, tinubos tayo, inalis tayo sa law. Si Jesus ang tumupad ng kautusan para yung requirements na hinihingi ng law matupad sa lahat ng mga sumampalataya. Wala ka na sa law. Tinubos na tayo na yung nagbibigay ng power doon sa sin in the flesh, inalis na tayo. Okay. Sinasabi ko itong paulit-ulit para makita nyo yung ganda ng ating pag-aaral na napakalinaw, na nagkakaroon tayo ng katotohanan ng pagkaunawa. At kung naniniwala ka dito, wala ka na sa law, condemned na yung sin, dahil sa ginawa ni Jesus, nagtitiwala ka doon, nananampalataya ka doon, nananampalataya po ba kayo doon? Malinis na. Purge your conscience. Nilinis na yung isipan mo, yung budhi mo. Even nagkakamali ka pa rin, pero hindi na nakukonek yung inward man mo. Kasi yun ay malinis na. Ang nilinis ng dugo ni Jesus, yung mind. Kasi doon bumagsak si Eva at si Adano. Anong relasyon ng flesh? Nature talaga nito magkasala. At ang kagandahan, pag naintindihan mo to, hindi ka pala hatol. Akala mo kung makatingin ka sa iba, tatawa-tawa ka pa, akala mo ang linis-linis mo. Nasa laman ka rin habang nabubuhay ka. Kailan titigil tong flesh sa pagkakasala? Titigil lamang ang isang tao sa pagkakamali. Pwede namang hindi ka gumagawa ng yung bang talagang grabing kasalanan, pero nagkakamali ka. In the sight of God, dahil ang pagkakamali, nasa isip ka pa lang, nagkakamali ka na.
'Di ba? Sabi doon, mapuot ka lamang sa iyong kapatid. Mapuot ka lamang sa iyong kapatid, murderer ka na. Iniisip mo palang dapat yan, mamatay. Murderer ka na. Tingnan nyo, that as sin had reigned unto death. Ano ba ang kahulugan yan? Ang kasalanan naghahari hanggang kamatayan. Kamatayan lang ang tatapos sa kasalanan. In the spirit, yung death ni Christ ang nagtapos nung paghahari nung sin in the flesh. In the natural, pag sinabing in the spirit, pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Sa mata ng Diyos, tapos na yung kasalanan. In the natural, habang nabubuhay ka sa physical, nagkakamali at nagkakamali ka rin lang. At kung tinatanggap mo yan, na titigil ka lang sa paggawa ng pagkakamali, patay na ang isang tao. Tama? Tama po ba? Sin had reigned unto death. Titigil lang sa pagkakamali ang isang tao kapag tapos na ang physical in the natural. But in the spirit, dahil sa ginawa ni Jesus, wala na kayo sa laman. Yun yung ating pananiniwalaan. Yung ginawa ni Jesus, tapos na. Kaya hindi na naaapektuhan yung inward man. Hindi na siya mamamatay. Hindi na pwedeng maghari ang kamatayan doon sa inward man. Hindi na pwedeng makurap. Dahil maliwanag na sa iyo yung gospel of Christ. Balik nga ulit tayo doon sa 2 Timothy 1:10. Dahil sa appearance ni Jesus Christ, naniniwala ka, abolish na yung death. Who had abolished death. Spiritual death yon. Sa isang na-born again, kung totoo kang na-born again, kung totoo kang nanampalataya sa bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na yung inward man mo, purged na sa knowledge of good and evil dahil tinubos ka na sa kautusan, sabi doon, had abolished death. Past tense na nga yun eh. Dahil sa ginawa sa appearance ni Christ doon sa krus. At anong ginawa? Inalis na yung kamatayan and had brought life, nagbigay ng buhay and immortality. Pag sinabing immortality, eternal life yan. Kaya ang isang born again, meron na siyang eternal life. Amen po ba? Hindi na mamamatay. Kaya yung resurrection, naganap na. Ba't mag-aantay ka pa ng... Kasi nga ang marami, ang paniniwala, ang resurrection, itong flesh, hindi. Ang na-resurrect, yung namatay na espiritu, resurrected na. Kaya yung sinasabi ng Ephesians 2, 5 and 6, tinan ninyo, puro past tense na yan. Even when we were dead in sins, nung tayo ay patay pa sa kasalanan. Pero, dahil sa ginawa ni Kristo, had quickened us. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Sa biyaya tayo inaligtas doon sa ginawa ni Kristo. Had quickened us. Sino yung nabuhay? Yung inward man. Yung namatay. Mula sa panahon ni Eva at ni Adan. Yung isipan. Pag hindi mo naintindihan kung ano yung namatay at napahamak, hindi mo maiintindihan yung gospel. Pero pag naintindihan mo, ang napahamak ay yung isipan, at kaya kailangan manampalataya. Pag ikay nananampalataya, naniniwala ka. At ang factor ng bahagi ng isang tao na maniniwala, yung isipan mo. Kaya requirements yung manampalataya, maniwala. Kaya may danger pag hindi malinaw ang gospel. 2 Corinthians 4:3-4. If our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, pag sinabing natatalukbungan, hindi maliwanag, hindi naiintindihan. It is hid to them that are lost. Ito ay napapahamak lamang doon sa ito ay natatalukbungan, hindi maliwanag doon sa mga naliligaw. Tanong, ligaw ka pa ba? Kung malinaw na sa iyo yung sinasabi ng scripture about sa gospel, hindi ka naligaw. Alam mo na ang iniligtas, hindi itong physical. Ang nakakalungkot, nagpasimula tayo, palaging nakapokus ang kaligtasan sa physical, financial, sa kalusugan. No. Mind,
Maliwanag yun. Ako, tatayuan ko yun. Sinasabi yun ng Bible eh. Ang kaligtasang physical, yun yung Old Covenant sa mga Hudyo. Tingnan ninyo, balik tayo sa Hebrews 9:13. Yung mga dugo ng hayop, ng mga baka, ng mga kambing, at yung mga abo na winawasik sa mga hindi malilinis, ano nililinis? Sanctify it to the purifying of the flesh. Makapagiging banal, saan? Sa ikalilinis ng laman. Physical. Kaya nga, nag-uhuga sila nagbabautismo sila sa tubig Physical. Nililinis yung physical, yung laman. At ang blessing noon, physical. Pero pagdating ni Jesus, ang pinakamahalagang daladala niyang kaharian at blessing ay hindi para sa laman, kung hindi para sa spiritual, conscience. Tuloy mo, verse 14, para lalong maging maganda. Yung sa Old Covenant, laman, physical. Pero dito sa dala ni Jesus, dugo ni Jesus, naglilinis ng inyong budhi. Para makapaglingkod ka talaga sa Diyos. At para ang gawa mo, hindi patay sa paningin ng Diyos. Dahil ang nilinis ng dugo ni Jesus, yung ating mind, conscience, budhi. Sinasaad niya ng Bible. Kaya, paggising ang isipan mo sa liwanag ng Ebanghelyo, lagi kang nakapokus sa spiritual, sa salita ng Diyos. Yun po yung totoo. Na dapat, yun yung ating tinatahak. Kaya sabi, ang sino mang dapat nagtuturo, kailangan recognize niya yung pinaka-final authority, walang iba kung hindi ang Bible. Ang Scripture. Diba? Yun yung warning ni Apostle Pablo, 1 Corinthians 2:5, balikan natin, para maintindihan na po natin ang lubusan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao. Theory, man's made theory. Ang dami kayang mga libro, papahangain ka. Makakita mo, may mga libro na meron daw, sino ang nanay ni Satan? Sino ang nanay ni Lucifer? Nasa Bible ba yun? Pero sila gumawa ng theory na ganon. Bibili ka ng libro, mahal nun. Nakalagay doon, sino ang nanay ni Satan? Si Aurora. Kawawa yung pangalang Aurora, Ang daming man-made theory. Galing po sa filosofiya. Galing sa mga wisdom of man, karunungan ng tao. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao. Kung hindi, sa kapangyarihan ng Diyos. Asan ang kapangyarihan ng Diyos? Ito po, salita niya. The power of God. Kagaya ng talim na ng tabak ng magkabilay talim. Yun yung sword. Power. Kaya dapat ang mga mananampalataya, kung maaari nga, kabisa natin ito Hindi lamang po dapat yung ito yung sanayan o naging tradisyon o naging kalakaran ng maraming mga simbahan, even yung Christian churches, na ang mga nag-aaral lamang sa Bible school, mga pastor. Pero yung mga miyembro, hindi na. No. Sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Diba? Mag-aral daw tayo. A workman that needed not to be ashamed. Isang manggagawa na walang dapat ikahiya. Lahat naman tayo manggagawa kasi body of Christ tayo. Ewan ko kung sinasama nyo sarili nyo sa katawan ni Kristo. Kung hindi papayag ang sino mang nagko-confess na siya ay Kristiyano, na siya ay hindi kasama sa katawan ni Kristo. Kasi ang talagang genuine na born again at saka anak ng Diyos, kalakip ka sa body of Christ. At ang perimeter o basihan para ang isang tao ay masabing nasa katawan ni Kristo, dahil member ka ng isang organization. No. Hindi po ganon.
Hindi po ako against kung nagpapamember para sa kaayusan. Pero in the spirit of truth, sa katotohanan sa spiritual, kasi ang mga na-born again, ipinanganak sa espiritu. Ang ipinanganak sa espiritu, paano mong maisasalig na kapag ikaw ay member ng isang simbahan, ng organization, ay bilong ka na sa katawan ni Kristo? No, meron danger po doon. Ang tanging nakakaalam kung sino yung body of Christ ay ang Diyos at ikaw kung nakapokus ka sa salita ng Diyos. Pero kung simba ka lang naman, uwi, simba, kanta, sayaw, tapos wala kang knowledge ng salita ng Diyos, masasabi mo bang pwede bang maging bahagi ka na ng katawan ni Kristo? May danger po doon. Kasi pag ikaw ay born in the Spirit, ang buhay mo, saan ang galing? Dito. John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ay, ano yung Espiritu na yan? Sabi doon, ang laman, ayun na naman, walang anumang ipakikinabang. Alam nyo, sinasabi ko ito pa ulit-ulit para as time goes on, nadidiscern mo, na nauunawaan mo, ang buhay pananampalataya, hindi nakapokus sa physical. Pangalawang bagay lang yan, kaya sabi ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Pero yung mga Gentiles, yan ang inaasikaso. Yan ang pinagkakaabalahan. Pero yung nasa Panginoon, ang inuuna niya, yung kingdom. Ano yung kingdom? Heavenly kingdom. Eternal, spiritual. Kasi nga, na-born ka sa spirit. Ang pinaghaharian sa iyo ng Diyos, hindi itong outward man. Ang pinaghaharian sa iyo ng Diyos, hindi nakapokus sa karir mo, sa love life mo, sa buhay mo sa lupang ito. Hindi. Pangalawa lang yan. Ang issue ng pagiging born in the Spirit is your mind. At kung ang isipan mo, hindi na focus sa salita ng Diyos, paano? Sabi doon, it is the Spirit that quickeneth. The word that I speak unto you, ang mga salitang sinalita ko sa inyo, ay pawang espiritu at pawang buhay. Okay, prangkahan tayo. Nung araw, ang biyaya ng Diyos nakapokus sa physical. Kailangan maginhawa buhay mo, ang favorite blessing mo, laging dumadaloy. Kaya doon nakapokus ang perimeter ng biyaya ng Diyos, which is wrong. Masasabi ko sa inyo, 100% wrong. Kasi born in the Spirit, doon pa lang sa pinakapasimula, basic, ang ipinanganak sa laman yon. Pero yung sinasabing, you must be born again, hindi naintindihan ni Nicodemo, born in the Spirit. So anong focus doon? Mind. Anong focus doon? Kailangang yung mind na namatay, mula kay Eva at kay Adan, ano ang magbibigay ng buhay? Ano sabi ng John 6:63? The Bible interpret itself. It is the Spirit that quickeneth. O, di ba? Saan ka pa pupunta? Linaw na interpret. Pagbasa ka na mabasa ng ibang libro, lolokohin ka pa eh. Samantalang yung Bible, andun na yung aral. Huwag ka nang aalis sa Bible. Pag mayroong mga librong magaganda, ang ganda ng cover, ang ganda ng pamagat, sa balat pa lang, ang ganda na, mahal na. Tingnan mo yung content. Hindi siya nai-establish sa salita ng Diyos. Huwag na nating tanggapin. Diba? The word that I speak unto you, they are spirit o spiritual. And they are life. So yung patay na isipan, ano ang bumubuhay? Word of Christ. Lalo na about sa gospel. Bakit? Tinan niyo yung John chapter 1, verse 4 and 5. Sabi doon, ano yung ilaw? Ano yung magbibigay liwanag? Literal bang iliwanag yon? Ano yung heaven? Yung ba yung third heaven na sinasabi ng science? No. Ang sinasabing heaven dyan, yung sinasabi ng salita ng Diyos. In Him was light. Sino yun? Kay Christ. Nasa Kanya ang buhay. And the light at ang buhay was the light of man. Saan yun? Sa salita Niya. Si Jesus yung capital W. Puntahin mo verse 1. In the beginning was the Word. Si Jesus yan. Tingnan niyo. And the Word was with God. Ang salita daw ay kasama na ng Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Punta ka sa verse 14.
And the Word, capital W, si Jesus yan, was made flesh. Naging flesh. Diba? Pero si Jesus, yung capital W, na naging flesh, nasa kanya yung glory. Diba? Beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father. Nasa kanya yung glory ng Diyos. Bagaman siya'y nasa flesh, nag-anyong alipin. Di ba ang ganda ng Bible? Pag dito ka lang pumokos, nagiging maiintindihan mo kaysa bumasa ka ng bumasa ng kung ano-anong libro na man-made theory. Pagkatapos kahit anong husay ng pangangaral, kahit pa napakahusay mag-English ng isang mangangaral, pero kung hindi according to the Scripture, ang authority niya, ang final authority niya dapat nasa Scripture. Kaya sabi diyan, lahat ng sasabihin ng isang nagtuturo, dapat hindi galing sa kanyang sariling isipan o sariling karunungan. Kaya yun ang warning ni Apostol Pablo. Mag-ingat kayo. Di ba? Kung hindi daw sa karunungan ng tao, huwag masalig sa karunungan ng tao. 1 Corinthians 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig, saan? Sa karunungan ng tao. Di ba? Ang ganda nung sa scripture ka lang dumidepende. Eh ngayon, kung wala kang interest, wala kang time, ay may gagawin pa ako, ay meron akong kakausapin tao, ay birthday ni ganito. Hindi ako against nun. Makipag-usap tayo sa tao, kumuha. Pero dapat priority natin. Dapat lamang ang mga bagay ng Espiritu kasi diyan mo pinapakita kung sinasamba mo ang Diyos. Diyan mo ipinapakita kung talagang totoo yung pagsamba mo sa Diyos. Hindi yan sa feelings. Hindi yan nararaan sa papikit-pikit. Papikit-pikit ka pa. Wala ka namang alam sa salita ng Diyos. Senses lang yon. Kaya, yun na yung kinalulungkot ni Pablo, di ba? Sa Romans chapter 10, tingnan natin. Tingnan yung desire at nasaan ang puso ni Pablo sa kanyang mga kapatid na Hudyo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Sino yung kanila? Yung kanyang kapwa Hebreo, yung mga Hudyo, upang sila'y mga ligtas. Bakit? Tingnan niyo, verse 2. Anong dahilan bakit hindi sila ligtas? Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit. Seryoso sila sa Diyos. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. Bakit hindi ayon sa pagkakilala? Bakit hindi sila sa ligtas? Kasi hindi talaga si Kristo ang nakilala. Hindi talaga ang Diyos ang nakilala. Hindi ayon sa pagkakilala. Verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam, ano hindi nila nalaman? Ng katwiran ng Diyos. Asan ang katwiran ng Diyos? Sa Scripture. At sa pagsusumakit na maitayo ang sarili kanila. Pag sinabing sariling kanila, yung kanilang sariling gusto ang nasunod, hindi yung gusto ng Diyos. Yung kanilang sariling pag-iisip ang nasunod, hindi nila ibinaba yung kanilang sariling haka-haka, kung ano yung pinaniniwalaan nila. Hindi nila i-give up yun. Ano nangyari? Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ang linaw ba niyan? Grabe sila, may pagsusumakit sila. Nag-aayuno sila. Sincero sila. Pero, hindi sila ligtas. Hindi po ba tayo nagiging masaya na ang liwanag ng sinasabi ng Bible? Kung bakit tayo hinihimok na magbasa, mag-aral, tapos ang dami nating dahilan eh. Ayaw nung laman. Nasanay itong laman. Nahawa na yung isipan nung gawi nung laman sa mahabang oras at panahon. Isipin nyo, mula nung tayo ipinanganak, hanggang sa tayo lumaki, ang nakasanayan natin, naniniwala naman tayo sa Diyos, sumisimba naman tayo. At sincero naman tayo sa Diyos. Umiiyak pa nga tayo sa Diyos. Pero, yung mga bagay na espiritual, hindi natin naunawaan na ang napahamak, yung mind, at ang dapat gumamot dyan, kasi namatay yan, salita ng Diyos. Amen? Simple lang. Ang napahamak yung isipan. At ang nagbibigay ng buhay sa isipan ay yung pananampalataya nito sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya pag hindi ka naging matyaga at pag talagang hindi mo nilabanan yung nasa nung laman, ano sabi ng Galatians 5:17? Sapagkat ang nasa ng Espiritu
Sapagkat ang laman ay nasa laban sa espiritu. So, understood na yan, na yung laman ayaw niya ng mga bagay na espiritual. At ang espiritu naman ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito'y nagkakalaban. Kung matalino ka, hindi mo susundin yung gusto ng laman. Sa lahat ng pagkakataon, hindi dapat ito masunod. Hindi dapat ito ang mag-dominate. Kaya ang renewal of the mind, tanggapin mo salita ng Diyos, yun ang paniwalaan mo kahit mahirap intindihin, parang ang hirap paniwalaan, basta't paniwalaan mo, as time goes on, magliliwanag din yan. Pag nasanay at naunang ang isipan at itong body ay maturuan na hindi ikaw dapat masunod, parang maihahalin tulad ko to sa ginawa ni David. Aba, sambahin mo ang Diyos, kaluluwa ko. Anong kaluluwa? Yung physical. Yung mga senses nito. Hindi ikaw ang dapat masunod. Tinatamad ka, wala kang time, marami kang gagawin. Hindi ikaw ang dapat masunod. Ang dapat masunod, yung spirit. Bakit? Kasi mas mahalaga yung espiritu. Dapat yun ay lumago, mabuhay, magliwanag sa salita ng Diyos. Kaya dapat ang isang mananampalataya, lahat tayo mag-aral. Estudyante tayo ni Jesus. Kung tawagin siya ay guro, Panginoon, guro, tagapagligtas. At ang iniligtas sa atin, maliwanag ay yung ating isipan. At ang solusyon, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi ko nga, habang tayo tumatagal, sana maunawaan ninyo na ang pinakamagandang gawin habang nabubuhay sa lupang ito, hindi lamang tayo mag-enjoy sa physical. Limi-limiin mo. Sabi ni Pablo, nagtutumulin ako. Dapat ang i-maximize ng mga Kristiyano yung mga bagay na panlangit. Kasi kung mabubuhos ka lang na mag-enjoy sa lupang ito, naubos ang oras at panahon mo, kasama mo nga ang kaibigan mo, kamag-anak mo, pamilya mo, pero hanggang doon lang ang enjoyment nyo. Na para bang kaya ka nag-e-enjoy, baka hindi na kayo magkita. Ay baka nga hindi kayo magkikita na. Pero kung ang isipan mo ay gising sa katotohanan, mag-enjoy tayo, samahan mo ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Naisip ko nga, wala akong gustong patamaan dito. Lahat naman tayo, ito yung naging nakikita nating kalaban talaga eh. Against talaga to. Hindi naman to masama sana. At hindi to ginawa ng Diyos para talagang ang gawin mo. Aba, ito pala masama, papatayin ko na to. Papatayin ko na to. Hindi. Pag sinabing patayin mo yung nasa ng laman, huwag mo siyang pagbigyan sa lahat ng gusto niya. At siya'y maging dahilan na lamang para sa layunin ng mga bagay na panlangit. Amen. Kasi hindi na ang isipan natin ay separated na sa mga pangkaraniwang kaisipan. Sa iyo, ang Bible, tinatanggap natin ito'y written words o logos. Hinahantulad na parang buto na binhi na patay. Kaya lamang ang buto o binhi ay magkakaroon ng buhay, itong salita, kahit naandyan sa Bible, wala pang buhay yan. Pero pag yan ay itinanim, yung binhi na natural ay itinanim sa lupa, ito ay tinanggap ng isipan ng tao at pinaniwalaan, doon lang siya nagkakaroon ng rema, buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Ganon din yung sa seed. Kaya lagi ang Panginoon may ilustrasyon sa mga bagay na physical, pero dapat ang interpretation is spiritual. Huwag mong i-interpret lang ng puro physical at literal. Kalimitan, spiritual. Kasi nga heavenly things, spiritual things. Ganon para hindi tayo madaya ng interpretation. Huwag mong gagawin siyang physical interpretation o literal. So, nagiging buhay lang yan pag tinatanggap mo. Ngayon, pag naiintindihan mo ito, sabi ka lagi sa salita ng Diyos. Gusto mo laging nagbubulay-bulay. Gusto mo laging nakikinig. At lalabanan mo yung oras mo na dapat naglilibang yung physical mo,
lalabanan mo yun. Ako naniniwala ako, pag nagre-relax, mayroon dalawang relaxation. Pag nag-relax ka, mamahinga ka, physical, manood ka, or nalilibang ka. Nakikinabang ka, pero hanggang physical lang yun. Pero pag ang relaxation mo, sinip mo sa spiritual, habang namamahinga ka, ito na yung magiging pinakamaganda kasi pagkain to ng aking espiritu. Lalakas ang aking espiritu. Maaapektuhan din yung physical. Kaya nga ang formula seek ye first the kingdom of God and His righteousness, spiritual. And all these things, saka siya dadaloy sa physical. Pero pag ang nangyari, puro physical, nawala ang spiritual, parang ang expression, patay kang bata ka. Ang enjoyment mo, sandali lang. Pero yung pinahalagahan ng Diyos, napapabayaan natin. Napapabayaan natin yung mas malaki ang value at mas may pakinabang. Ganoon naman ang Diyos kung sasabihin niya kung ano yung dapat nating unahin. Diba? Kaya sabi diyan, pag yan ay naitanim sa isang mabuting lupa, good ground, alam natin na ang binhi dapat hindi sa batuhan, hindi doon sa dinadaanan, dapat sa good ground. Bakit? Yun ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos sa tao, sa mga pero sa mga walang paniniwala o walang interes, wala tong bisa. Patay ang binhi. Tama? Kahit ang Bible mo ay nasa bahay mo, pero hindi mo binubuksan at hindi mo pinaniniwalaan at pinag-aaralan, patay. Ang binhi ay logos. Walang rema. Nagugulat nga ako nung araw, sabi, pag meron daw masamang espiritu, halimbawa ito tao, grabe ginawa ng Diyos. Bakit? Inaalihan ng masamang espiritu yung bata. O anong ginawa mo? Pinatungan ko ng Bible. Sumigaw. Lumayas ang masamang espiritu. Tanong, totoo kaya yun? Baka dinaya ka na lalo ng masamang espiritu. Ang mangyayari, mag-iingat ka sa bahay nito panlaban sa masamang espiritu. Para wag pumasok sa bahay natin ng masamang espiritu. Diba? Common sense. Nagkakaroon lang ng buhay ang salita ng Diyos pag tinanim, pinakinggan, binasa, at pinaniwalaan ang kanyang salita, magkakaroon nyo ng buhay at gumagawa talaga. Hindi pwedeng hindi gagawa. Amen? So yung mga naniwala na ang logos na narinig ay pinanampalatayanan, magiging rema o buhay na walang hanggan. Mula sa Diyos, sa Diyos ang salita patungo sa kanyang isipan. Magkakaroon siya ng interes at talagang ang presensya ng Diyos gagawa sa kanyang buhay. At magkakaroon siya ng naisin na lubos pang makilala, maunawa ang Diyos na lumikha at tagapagligtas. Hindi pa kayo na tama lang at yun ang tunay na paraan. Hindi yung simba, iyak, uwi. Pagkatapos, walang masyadong naunawaan. At nakapokus lang sa yung problema niya, ibinigay niya sa Panginoon, yung kanyang mga pangyayari sa buhay. Wala naman sanang masama, nagmamalasakit ang Diyos dyan eh. Pero, makikita niyo, maliwanag sa iyong isipan na, kulang. Pero may pagmamalasakit. May pagnanasa sa Diyos, pero hindi ayon sa katwiran na ibig ng Diyos sa buhay ng tao. Nakasanayan na kasi natin, tinatanggap natin basta naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka kay Jesus, pero hindi mo nauunawaan yung kanyang salita, hindi mo lubos ang nakilala at naunawaan saan ka iniligtas ng Diyos. Pag ang basihan mo sa physical, ayun, maraming question mark dyan. Maraming mga Kristiyano namatay sa aksidente. Maraming Kristiyano mayroong mga trahedyang nangyari. Hindi lahat. Pero may nangyayaring ganon. May kakaroon ka ng question. Kaya, pag nilinaw mo ang Bible, saan tayo iniligtas? Sa kamatayan. Anong kamatayan? Yun nga, yung sinasabi kay Eva at kay Adan, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. At ngayon, maliwanag na sa atin, pag ginamit mo pa rin ng Scripture, na ang namatay, yung isip. Amen.
conscience. Kaya yung ginawa ni Kristo, purge your conscience. Tapos alam mo, tapos na ang kautusan na nagdi-define ng kasalanan at ang penalty ng kautusan is death. He had abolished death. Malinaw sa isipan mo na pinalis na niya ang kamatayan at meron ka ng eternal life. At pag ikaw ay born again, lagi mong hinahanap. Gusto mo pang magliwanag sa iyong isipan ang katotohanan dahil dumidepende ka na ang pinaka-final authority mo ang Scripture. Amen. Kaya lagi kang sabik. Lagi itong ginto sa iyo to. Higit pa sa ginto. Diba? Sabi ng Bible, as silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. The words of the Lord are pure words. Buhay, kayamanan. Amen? Sarap nung maliwanag sa isipan mo. Hindi yung emosyon ka lang. Hindi yung sa senses ka lang. Hindi yung dahil mahusay ako magpatawa. Hindi naman ako mahusay magpatawa. Buti na nga lang. Hindi ako masyadong mahusay magpatawa. Paminsan-minsan, nakakada-place. Diba? Paminsan-minsan. Pero mas okay na. Pag sa Kristiyano talaga, pero pag boring sa'yo yan, ay, mayroong question. Bakit boring? Nananaig sa'yo yung laman. Hinahanap mo yung masasatisfy yung senses mo. Di ba? Pero kung ang hinahanap mo masasatisfy yung espiritu mo, idodominate mo to. Didisiplinahin mo yan. Ite-train mo tong body mo. Teka, hindi ka, pinagbibigyan kita, kakain ka, pag nagutom ka, kung may time, mamahinga ka, mag-enjoy ka, pero hindi lahat ng oras. At kung hanggat maaari, palaging kasama ang espiritual. Ano niyo po, as time goes on, sa karanasan ko po, bumili ako ng mga gadget, bumili ako ng, kahit hindi genuine, sabi, Daddy, yung binili mong yung cordless na earphone, peke naman, hindi ba nga, nagagamit naman. Nagagamit naman eh. Lagi po ako nakikinig ng mga video message about sa gospel. At ang pinipili ko po ay talagang yung katuruan na makapagdudulot ng pakinabang dun sa aking spiritual. Sa loob ng isang araw, pinakamababa na isang oras na lagi ako kung minsan may time nagluluto ako, pero ang focus ko yung mga bagay na salita ng Diyos. Iba po, iba. Pag ginawa natin ito, sa umpisa, hayaan mo lang. Minsan ang hirap intindihin, nagwawating-wating, ang dali mong antukin. Pero tiyaga lang. As time goes on, mabubuksan yan. Kasi sabi ng 2 Timothy 2:7, yan, isipin mo, o tingnan nyo, isip na, antimanong isip dyan ang dapat pagganahin eh. Isipin mo ang sinasabi ko, yung ipinangangaral niya. Sabi niya kay Timothy, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. O di ba? Sa umpisa pa lang, dapat yung isip mo gagamitin mo. At ang tuon ng isipan mo, patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na ng Ebanghelyo. At hindi pwedeng hindi ipapaunawa ng Panginoon. Kasi nasa atin ang Holy Spirit. May Espiritu po tayo. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nasa atin, meron tayong Espiritong isip na nakakaunawa. Tapos, sinangkapan pa tayo ng Holy Spirit. Huwag nating maliitin yung ating sarili. Hindi ako matalino, mahina ang aking IQ. Hindi ang daming matatalino, hindi naiintindihan ang mga bagay na espiritual. Professional, ang talino, nagagamit lang dito sa lupa. Tama? Tama po ba? Kaya, hindi po dahilan na sasabihin natin na mahina akong umunawa. Alam nyo, kahit anong bobo ng isang tao sa physical, sa natural, pero kung gusto niya, kung interesado siya, hindi siya bibiguin ng Holy Spirit. Amen? Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya nga tayo ay binigyan ng Espiritu, isip, at nasa atin din ang pag-iisip ni Kristo. Pag ikaw ay tinanggap mo si Kristo at na-born again ka, ng totoong born again, abay, maiintindihan mo yan. Hindi pwedeng hindi. Di ba? And as time goes on, hindi sa nagmamayabang ka. Matatawa ka na lang yung mga theologian, ang kanilang interpretation ay malayo sa katotohanan. Kasi nga, man-made theory.
So hindi ka nagmamaya, kundi ang totoong tulong ng Holy Spirit nasa atin. So, kaya pag ang gospel ay pinreach, kailangan ito ay mayroong pakinabang. Pero bakit pag walang pakinabang? Tingnan niyo, sabi ng Hebrew chapter 4, verse 2 and 3. So ang Holy Spirit nagpapaunawa naman eh. Sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Sino yung sila? Yung iba, lalo na yung mga panahon sa lumang tipan, ang mabuting balita doon, papasok sila sa lupang pangako. Makakamit nila yung pangako ng Diyos. Pero, ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit hindi napakinabangan? Kasi ipinangaral sa kanila dahil walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Ito problema. Kapag talagang hindi interesado at hindi binabalyo na ito'y salita ng Diyos. At parang, gawa lang naman ng tao yan. Nakakaantok naman yan. Hindi mo na nasain. Para kang si Esau, ipinagpalit ang basbas na espiritual sa physical na blessing. Tama? Diba? Kaya nung bandang huli, iyak si Esau. Nagsisisi siya. Bakit? Kasi ang nabalyo niya, yung walang kwenta. At yung binaliwala niya, yung napakahalaga, which is spiritual. Ang problema kasi, pag ang karunungan ng tao ginamit mo, ang karunungan ng tao, ang importante yung nakikita, yung nahahawakan, yung napapakinabangan dito sa physical. Wala naman sanang problema dun eh. Kasi lahat naman ng bagay sa Diyos. Pero makikita natin, ang pinapahalagahan ng Diyos is spiritual. Salita niya. Okay. So, ang tanging nakapasok sa presensya ng Diyos ay yung mga naniwala. Diba? Na yung logos o yung spoken or written words ay naging rema, espiritong nagbibigay buhay, nagbibigay ng pananampalataya. According to Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng aral ni Kristo. So, sana makita ninyo kung ano yung dapat lifestyle meron tayo. Diba? Ano sabi ng verse 3? Ano magiging pakinabang? Sapagkat tayo nagsisampalataya, yun ang nakakapasok doon sa pangako ng Diyos ay nagsipasok sa kapahingahang iyaon. Ano yung kapahingahan? Na wala na tayo sa sumpa ng kasalanan. O di ba pahinga ka na? Wala ka namang gagawin manampalataya ka lang. For by faith you are saved, not by your good works. Amen. Pero gagawa ka na mabuti, hindi ka na maiinggit. Tingnan, pagka alam mo na pinagpala ka na, kompleto ka na, sabi ng Colossians chapter 2 verse 10, tingnan ninyo, yung inward man mo, at sa kanya kayo'y napuspos, na siya ang pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Pag sinabing pinuno ka na, kinumpleto ka na, and you are complete in Him. Pag tumingin ka sa physical, kumpleto ka ba sa physical? Hindi kaya. Kulang at kulang. Kaya nga yung mga mayayaman kulang at kulang pa rin Halos kumpleto na siya pero wala. Naghahangad pa. Kasi pag sa physical, kulang at kulang. Pero pag spiritual, kumpleto ka na kay Kristo. Siya yung head, which is the head. Siya yung pinakapuno of all principality and power. O di ba grabing blessing yan? Na yung inward man, yung taong panloob, wala nang kulang. Banal na yan. Pahinga na yan. Wala na yung gagawin. Basta't nakapokus lang yan sa salita ng Diyos. Tanggapin lang niya ang bisa ng finished work ni Christ. Pagyamanin na lang niya sa isipan niya. Habang nabubuhay ka, ang goal mo, maabot mo yung bisa ng kanyang kamatayan at yung bisa ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Yeah. Yun yung pinakamaganda. Yun yung ako'y nagtutumulin. Ano sabi ng Colossians 3:1? If ye then be risen with Christ, kung talagang kayo nga ay binuhay na kasama ni Kristo, ano sabi diyan? Seek those things which are above. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo. Tanong, naniniwala ba kayo na kayo'y muling binuhay na kalakip ni Kristo kung born again ka? Amen.
Kaya nga na-born again ka eh, na-born in the Spirit. Yung dating patay na espiritu, binuhay na kasama ni Kristo, kalakip ni Kristo. Pero pag ikaw ay born again, if ye, kung kayo nga, anong mangyayari sa inyo? Dapat ito mangyayari. Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Seek those things which are heavenly. Ano yon? Spiritual. Ano yung heavenly? Salita ng Diyos. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yan yung hahanapin mo. Hindi yung uunahin mo lagi yung pang-physical. Pag sinabing seek, yung isip mo ang pagaganahin mo. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Diba? Nasa salita ng Diyos kasi. Yung word na if, kung, yan po ay nagdi-define ng pagkahiwalay nung totoong born again sa mga hindi totoong born again. Kaya pala sabi ni Pablo, saliksikan nga ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nga'y nasa pananampalataya pa. Search yourself. Saliksikan nga ninyo ang inyong sarili kung kayo nga'y nasa pananampalataya pa. Diba? Baka mamaya, yung isip mo, laging enjoy ka lang dito sa lupa. Laging lamang. Ay baka nga wala ka na sa pananampalataya. Pero yun po'y panggising lang. 2 Corinthians pala 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Si Pablo may sabi niyan. Subukin ninyo. Di ba? Try na mo sarili mo. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesus Kristo'y nasa inyo? Maliban na nga kung kayo itinakwil. Ano ba yung itinakwil? Eh yung ayaw manampalataya. Hinatulan na. Nasa paghatol ng death. Pero yung talagang mananampalataya, sinasabi lang dyan, ang hinahanap niya yung mga bagay na panlangit. Okay? So yun ang naghihiwalay. Sino ang totoong born again at hindi born again? Alam niyo kung bakit sinasabi natin ito? Kasi andito lang din lang tayo sa pananampalataya, ayusin na natin yung ating buhay. Ibig sabihin, lakaran natin talaga yung ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang isang mananampalataya, alam niyo po, ang pinakanasa niya, ang isipan niya, laging conscious sa mga bagay na panlangit. Nagkakaroon ka ng problema, nagkakaroon ka ng mga iba't ibang mga, minsan kalungkutan sa lupang ito, pero ang joy mo na lang at ang inspiration mo, yung pangako ng Diyos. Kaya, alam mo na, sabi ng Ephesians 1:3, pinagpala ka na. Diba? In Him you are complete. Ephesians 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol saan? Sa physical ba? Hindi. Sabi ng Bible, pinagpala ang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan, kay Kristo. Diyan ka na masaya. Mayaman ka. Daig mo pa bilyonaryo. Diba? Kaya kahit dumating minsan ang krisis, dumating minsan ang problema, yun yung joy mo, hindi nawawala. At ang pinanghahawakan natin, lahat ng bagay ay sa Diyos. Kung talagang ibig ng Diyos, siya magme-maintain sa buhay natin, sa pangangailangan natin. Pangalawang bagay lang po yan. Pero ang ating isipan, laging napaka-focus sa mga bagay ng panlangit.